Sa unang eksena, makikita ang isang grupo ng mga pirata na nagpapahinga at nagre-relax matapos ang isang matagumpay na pagsalakay. Ang isa sa kanila ay lumakad papasok sa kagubatan upang tumain nang makakita siya ng isang kakaibang metal na maskara sa lupa. Habang mas pinag-aaralan pa niya ito, natagpuan niya ang isang madilim na kuweba. Sa kanyang pag-usisa, pumasok siya upang mag-eksplora, ngunit biglang nayanig ang lupa sa kanyang ilalim, na nagdulot sa kanya na mahulog sa isang butas. Ang eksena ay lumipat sa anak ng isang milyonaryo, si Warren Price, na nasa misyon upang mag-eksplora ng isang dating Japanese military bunker sa isla ng una-una sa Indonesia. Kasama niya ang kanyang magandang kasintahan na si Su Ling, at isang Japanese scientist na si Rie. Sila ay sinamahan ng isang grupo ng mga mercenary, kabilang si Captain Tino Prawa, Joko, Aryo, at Sergeant Papa Snake. Kasama rin sa misyon si Stanley, isang dating military engineer na naging mercenary sa unit ni Tino. Sa isang punto ng kanilang paglalakbay, nagulat ang grupo nang marinig nila ang mga sigaw mula sa isang kuweba. Gayunpaman, ito pala ay isang biro lamang ni Sergeant Papa sa grupo. Nakita ito ni Warren at sinabihan niya ang kapitan tungkol sa asal ng kanyang mga tauhan. Ngunit tiniyak ni Tino na hindi na ito mauulit. Pagkatapos nito, pumasok sina Warren at ang siyentipiko sa kuweba upang mag-imbestiga, at sinabi ng huli na malapit na sila sa kanilang layunin. Sa labas, nagtaka si Stanley tungkol sa eksaktong layunin ng misyon at tinanong niya si Tino. Gayunpaman, inamin ng kapitan na hindi niya alam at mas gusto niyang manatiling walang kaalaman. Pagkatapos ng maikling inspeksyon sa kuweba, silang lahat ay nagpatuloy sa paglalakad papasok sa kagubatan hanggang sa matagpuan nila ang pasukan ng isang patay na mina. Naghinala si Rie na ito ay minsang pinamamahalaan ng mga Dutch, ngunit nakuha ito ng mga Hapones pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagpatuloy si Warren sa paghihinala na sinasabing ang mina ay ginawang military bunker na siya nilang hinahanap. Ngunit bago pumasok, sinabi ni Stanley na kailangan niyang suriin muna ang lugar dahil may mga palatandaan ng kamakailang seismic activity. Pagkatapos nito, sinimulan ng engineer ang kanyang inspection, habang ang iba ay naghihintay sa labas. Tinanong ni Stanley si Rie kung paano siya napunta sa pagtatrabaho para kay Warren, ngunit nanatiling tahimik ang huli, at sinabi lamang na siya ay nagsasagawa ng sariling pananaliksik. Habang naghihintay sa labas ng bunker, biglang sinalakay ang grupo ng ilang mga pirata, na bumaril sa kanila. Sa desperadong pagtatangkang iligtas ang kanilang sarili, napilitan ng grupo na pumasok sa bunker kahit na hindi pa tapos si Stanley sa pagsusuri. Si Aryo, na huling pumasok, ay huli nang napagtanto na may granada na ipinukul sa kanya. Bilang resulta, naganap ang isang malaking pagsabog, na nagpabagsak sa kanila. Nang magkamalay ang lahat, natagpuan nila si Aryo na malubhang nasugatan. Itinuro ni Stanley ang kanilang atensyon sa gumuhong pasukan, na nagkulong sa grupo sa loob ng mina. Sinabi niya na hindi sila makakalabas mula sa kung saan sila pumasok. Ayon sa kanya, maaari silang bumaba sa mina, ngunit walang garantiya na may isa pang daan palabas. Nagkaroon ng pagtatalo ang grupo tungkol sa kung ang kanilang pagkikita sa mga pirata ay isang pagkakataon lamang. Kinonfront nila si Warren, na nagtatanong kung ano talaga ang kanilang hinahanap. Sinubukan ni Warren na huwag pansinin ang mga ito, ngunit nang bantaan siya ng grupo, sumunod siya. Ipinaliwanag ni Warren na, sa tulong ni Rie, na-decode nila ang isang set ng mga dokumento na nagtungo sa kanila sa kasalukuyang lokasyon. Sinabi niya na sila ay talagang naghahanap ng kayamanan ng isang Japanese military commander na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi sumasang-ayon si Stanley sa pagkakaroon ng gayong kayamanan, ngunit alam ni Warren na ito ay totoo. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa ngunit pinigilan sila ni Tino, na nagsabing kailangan nilang unahin ang paglabas muna. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang grupo sa paglalakad papasok sa mina. Habang tumatawid sila sa isang tulay, biglang umilo ang mga ilaw sa paligid at narinig ang isang awit ng propaganda ng digmaan. Naguluhan ng lahat kung paano ito nangyari, dahil sa palagay nila ay hindi nagalaw ang mina sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, itinuring ito ni Stanley bilang isang positibong senyales, na nag-iisip na maaaring may isa pang daan palabas. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at natagpuan ng isang silid na may mga bote, hazmat suit, at nakakabahalang mga lumang larawan. Habang sinisiyasat ang silid, napansin ni Warren at Rie ang isang mapa na nakadikit sa dingding. Sa panahong ito, isang figura na may suot na gas mask ang nakita sa likod ng sergeant, ngunit ito ay nawala nang lumingon si Papa. Ang mga marka sa mapa ay tumutukoy sa 25th Area Army, na nagpapahiwatig kay Warren na ito ay isa sa mga taguan ng Japanese commander. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Stanley na may higit pa rito at pinilit niya si Warren na magbigay ng mga sagot. Ipinahayag ni Rie na natuklasan nila na ang mga mina ay minsang naging operational center para sa Unit 731, isang lihim na medical na research unit na kilala sa mga nakamamatay na eksperimento sa tao. Galit na kinonfront ng grupo si Warren dahil hindi niya sila sinabihan o inihanda para sa ganitong sitwasyon. Ngunit inangkin niya na hindi rin niya alam. Pagkatapos nito, nagpa siya ang kapitan na maghiwa-hiwalay upang makapagpahinga ang sugatang si Aryo habang sila ay naghahanap ng daan palabas. Gayunpaman, sina Warren at ang kanyang kasintahan ay nagpilit na sumama sa kapitan, na nag-aalala na baka mahanap nila ang kayamanan. Bilang resulta, sina Kapitan Tino, Sergeant Papa, Warren, at Su Ling ay nagtungo upang maghanap ng isang labasan, habang sina Joko, Stanley, at Rie ay nanatili kasama si Aryo. Sandali lamang ang lumipas, natagpuan ng grupo ni Tino ang isa pang silid na puno ng mga kulungan. Doon, natuklasan ni Warren ang isang helmet na inisyo ng gobyerno ng Australia, na nagpapahiwatig na ang mga nakakulong sa silid ay mga bilanggo ng digmaan.
Samantala, si Aryo, na nagpapahinga sa isang bangko, ay nakarinig ng kakaibang kaluskos. Siya ay umupo upang siyasatin ito at nagulat nang makita niya ang lupa na gumagalaw. Bago pa man niya maabisuhan ng iba, isang kamay ang biglaang humawak sa kanyang binti at hinayla siya pababa sa butas. Habang nagmamadali ang iba upang tulungan siya, nakita nila ang isang mutant na mabilis na tumakbo palayo. Agad na hiniling ni Stanley kay Rie ng mga paliwanag tungkol sa nilalang. Ngunit wala rin siyang kaalaman tulad niya. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, silang tatlo ay tumalon sa butas upang habulin ang nilalang papunta sa mga tunnel. Hindi nagtagal, natagpuan ni Rie ang isang nakakagimbal na tanawin, ang walang buhay na katawan ni Aryo na may pilas sa lalamunan at mga matang walang mga balintataw. Pinatahan ni Stanley si Rie at hinimok siyang magpatuloy para sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa sandaling sila ay lumingon. Si Stanley ay biglang natamba ng isang figurang may suot na gas mask. Habang naghahanap si Joko ng kanyang mga kasamahan, natagpuan niya ang isang silid na puno ng mga labi ng tao, kabilang ang labis na napinsalang bangkay ng pirata mula sa simula ng pelikula. Sandali lamang, sinimulan siyang sundan ng mga mutant. Nagawa niyang barilin ang isa sa kanila, ngunit marami pang iba ang lumitaw mula sa paligid. Sa kanyang pagkabigla, isang mutant ang tumama sa likod ng kanyang ulo at kinuha ang kanyang rifle bago tumakas. Sinubukan ni Joko na kunin ang kanyang pistola, ngunit isa pang mutant ang sumalakay sa kanya. Kinalmot ang kanyang mga mata, kahit paano ay nagawa niyang mapigilan ang nilalang. Ngunit malaki na ang pinsala sa kanyang paningin. Napaligiran siya ng mas maraming mutant, kaya sinimulan niyang magpaputok sa kung saang direksyon hanggang sa maipit ang kanyang pistola. Sa puntong ito, napagtanto ni Joko na siya ay napaligiran at walang depensa, kaya ibinaba niya ang kanyang pistola at hinayaan ang mga nilalang na patayin siya. Sa kabilang banda, ang grupo ni Tino ay nasa gitna ng pag-eksplora sa isang silid na puno ng mga medikal na tala na naglalarawan sa mga eksperimentong isinagawa ng mga Hapones sa bunker. Habang ginagawa ito, narinig nila ang isa sa kanilang mga kasamang sumisigaw. Sa pagdama ng kagipitan ng sitwasyon, nagmamadali silang lumabas ng silid, ngunit biglang nagsara ang pinto, na nagkulong sa kanila sa loob. Sa susunod na eksena, sina Rie at Stanley ay natagpuang nakakulong ng figurang may suot na gas mask, na naging isang Hapones na sundalo. Sa pagtutok ng espada sa kanila, nakipag-usap siya kay Rie sa wikang Hapones, na isinali naman ito kay Stanley. Ipinaliwanag niya kung paano itinuturing ng sundalo na sila ay mga bilanggo ng Hapones na imperial na hukbo. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na makipag-usap sa kanya, tumanggi ang sundalo na maniwala na tapos na ang digmaan. Ang kanilang usapan ay tumagal ng ilang minuto pa, at nang magambala ang lalaki, sinalakay siya ni Stanley at inagaw ang kanyang armas. Tinanggal niya ang gas mask ng sundalo, na naglantad ng mukha ng isang matandang lalaki na parang abo. Pagkatapos nito, ipinakita ni Rie sa kanya ang isang lumang footage sa kanyang tablet, na nagpapakita ng huling pagsuko ng mga Hapones noong 1945. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa sundalo, at siya ay lumuhad sa harap ng isang bangkay na nakabalot sa bandila ng Hapon. Sa ibang lugar, ang ibang grupo ay biglang sinalakay ng isang mutant na nilalang at tinuhag nito ang balikat ni Warren gamit ang isang buto. Mabilis na gumanti si Tino sa pamamagitan ng pagbaril sa nilalang, ngunit hindi ito nasaktan. Ito lamang ay nagpalipat ng atensyon ng mutant kay Tino, at ito ay sumugod sa kanya. Sa sandaling tila siya ay papatayin, sinunggaban ni Sergeant Papa ang isang sirang metal na baras at sinaksak ang nilalang. Natuluyang pumatay dito. Sinuri ni Warren ang ulo ng nilalang, at isinalin ang inskripsyon sa Hapones, na nagbunyag na ito ay isang bilanggong digmaang Australiano. Samantala, ang sundalo sa kabilang silid ay ibinahagi ang kanyang kwento kina Stanley at Rie. Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang namatay na kaibigan ay itinalaga upang bantayan ang mina sa loob ng maraming taon. Ngunit nang umalis ang Hapones na hukbo noong 1945, sila ay naiwan at naisil sa loob. Inamin niya na pinatay niya ang kanyang kaibigan dahil nais nitong sumuko at umalis. Dagdag pa rito, ibinunyag niya na ang mga mutant ay mga bilanggong digmaan, na nakakulong sa mina bago sila. Ang mga Hapones na sundalo ay nagsubok sa mga bilanggong ito sa ilang mga eksperimento na nagtulak sa kanila na mabaliw. Natuluyang nagbago sa mga halimaw na sila ngayon. Pagkatapos nito, nagpasya silang gamitin ang kanilang sariling mga tao para sa eksperimento sa pagtatangkang mapalakas ang kanilang lakas at kabataan. Nagbigay sila ng ilang uri ng iniksyon sa mga sundalo tulad niya. Ngunit ito ay isa pang nabigong eksperimento. Habang patuloy na nag-e-eksplora ang grupo ni Tino, natagpuan nila ang isang nakakagimbal na tanawin, isang napinsalang katawan. Malamang isang biktima ng mga eksperimentong isinagawa sa mina. Ang tiyan nito ay hiniwa at ang utak ay nakausli mula sa bungo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Warren ang isang hyringilya na puno ng hindi kilalang likido, kasama ang mga piraso ng ginto, na pinaghihinalaan niyang ginamit ng Hapones na hukbo para sa kanilang mga eksperimento. Ito ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala at napagtanto niya na ito marahil ang huli sa mga kayamanan ng commander. Habang sinusubukan ni Tino at Papa na buksan ang pinto, nakikipag-usap si Warren sa kanyang kasintahan. Tinanong niya kung bakit hinaluan ng ginto ang mga likido. Ipinaliwanag ni Warren na ito ay pinaniniwala ang sinaunang elixir ng buhay at ang batayan ng alkemiya. Nang ipahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa pag-alis ng walang dala, iminungkahi ni Suling na kunin nila ang hyringilya,
na nagsasabing mas mahalaga ito kaysa sa kayamanan. Nang marinig ito, ibinigay niya ang Hyringilya sa kanya at hiniling na panatilihin itong ligtas. Sandali lamang, matagumpay na nabuksan ni Tino at Papa ang pinto, na naglantad ng isang dambana na puno ng 12-12 ng mga nilalang na nakasuot ng samurai na baluti. Sa madaling salita, sila ay ang mga Imperial Guards. Biglang nabuhay ang mga gwardyang ito at nagsimulang lumapit sa grupo. Natakot, binaril ng kapitan at sergeant ang mga gwardya, ngunit halos walang epekto ang kanilang mga bala sa mga ito. Sa pagdama ng napipintong banta, inutusan ni Tino sina Warren at Suling na tumakas, habang si Papa ay nanatili upang bigyan sila ng oras. Gayunpaman, sinugod ng napakaraming gwardya ang sergeant bago pa man niya masarado ang pinto ng silid, na nagresulta sa kanyang trahedyang pagkamatay. Tumakbo ng palabas sina Tino, Warren, at Suling, at sa wakas ay nakarating sila sa kuweba kung saan napatay si Joko. Habang sinisiyasat ni Tino ang bangkay, biglang sinalakay ni Warren ng isang mutant. Sa kabila ng kanyang sugat, nilabanan ni Tino ang nilalang at kumuha ng isang sirang piraso ng buto upang saksakin ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa sistema ng alkantarilya at sa wakas ay nakarating sa isang silid kung saan naroon sina Stanley, Rie, at ang lalaking may gas mask. Tinanong ni Tino ang lalaki kung alam niya ang daan palabas, kung saan sumagot si Stanley na may ideya siya. Binanggit niya na ang mga nilalang ay madalas na lumalabas upang manggasaw ng mga hayop at maghanap ng pagkain para sa kanilang sarili. Sa kabilang banda, nakikita natin na si Warren ay halos hindi na makakapit sa buhay dahil sa kanyang sugat. Sa desperadong pagtatangkang iligtas ang kanyang kasintahan, binigyan ni Suling si Warren ng parehong Hyringilya mula sa una. Biglang dumating ang mga Imperial Guardsmen, na nagtulak sa grupo na tumakas para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang lalaking may gas mask ay nagpasya na hindi tumakas. Sa halip, lumuhad siya sa harap ng mga gwardya, na nagpapahintulot sa kanila na putulin ang kanyang leeg. Sa ibang lugar, pinalaya ng isang Imperial Guard ang isang mutant mula sa metal na kulungan sa kanyang ulo, na nagpapahiwatig na sila ay nagtutulungan na, habang ang grupo ay patungo sa kung ano ang tila isang labasan. Sila ay sinalakay ng dalawang mutant. Nagsimula ng away sina Tino at Stanley, habang si Suling ay desperadong sumusubok na buksan ng isang pinto sa tabi niya. Tumulong din si Rie sa mga lalaki na patayin ng isa sa mga nilalang sa pamamagitan ng pagsaksak dito gamit ang isang matalas na bato. Sa oras na ito, nagawa ni Suling na buksan ang pinto at ipinasok ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, kanyang isinara ang pinto, na iniwan ang natitirang grupo sa labas. Natuklasan ni Suling ang isang lagusan na patungo sa labasan, ngunit siya ay agad na pinatay ni Warren, na ngayon ay nabaliw dahil sa pag-iniksyon ng hindi kilalang formula. Ang tatlong natitirang miyembro ng grupo ay desperadong naghanap ng isa pang daan palabas habang sila ay napapaligiran ng parehong mga Imperial Guards at mga mutant. Hindi nagtagal, natuklasan ni Rie ang isang kanal, na patungo sa sistema ng alkantarilya. Agad niyang binuksan ang takip nito at tinawag ang kanyang mga kaibigan, na nagbabantay sa pinto. Ngunit habang ang mga kalaban ay nasa bingit na ng pagbasag sa pinto ng silid, gumawa ng matapang na desisyon ang kapitan. Hinimok niya sina Stanley at Rie na umalis, habang siya ay nanatili upang harangan ang napipintong panganib. Pagkatapos nito, napunta sina Stanley at Rie sa tubig, kung saan natagpuan ng huli ang isa pang lagusan sa ilalim ng tubig na patungo sa labas. Pumasok muna siya dito, ngunit bago sumunod si Stanley, isang Imperial Guard ang tumalon sa tubig. Lumangoy si Rie palabas ng lagusan at muling lumitaw sa gitna ng isang lawa. Pagkatapos ay lumangoy siya patungo sa pampang. Ngunit isa pang Imperial Guard ang lumitaw mula sa tubig. Sa kabila ng kanyang pagkapagod, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit madali siyang napigilan ng gwardya. Nagtatapos ang pelikula sa paghagis ng gwardya ng kanyang espada sa gitna ng katawan ni Rie, na malamang ay pumatay sa kanya.